sa atin pong mga buhay, sa ating kalagitnaan. At actually, patunay po dyan yung katabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Patunay po yan na may ginagawa si Lord. Alam niyo po, meron tayong mga kasama dito, mga estudyante natin last sem. Palakpakan natin si Lord. Gusto ko din pong i-welcome yung mga taga Laguna, si Baby Adeline. Yun po yung dinedicate natin sa Laguna nung isang linggo. Yan. So, parte po yan. Yung katabi mo na naririto ngayon, yan po ay parte ng ginagawa ng Panginoon. Patunay po yan. Sa iyo masabi mo, ebidensya ka. Sa iyo masabi lang, ebidensya ba? Yan. So, patotoo po yan na meron pong kabutihan po yan ng Panginoon sa ating buhay. Pinakita po kanina yung picture nung nakaraang Thursday na dito po sa lugar na ito ay nag-gather po natin yung mga youth and they just encountered the Lord na safe space po talaga natin. Alam po natin na ang safe space ng nating mga tao ay ang presensya po talaga ng Panginoon. No? Na hindi tayo nihuhusgahan, tayo po'y kanyang yayakapin, handa po siyang makinig sa ating mga hinaing sa buhay at handa po siyang pakinggan ng atin po mga puso. Ngayon, sa kabila po ng lahat po ng yon, actually, ang sitwasyon po ng maraming mga Kristiyano, tayo po'y sinusubukan ng kaaway bulagin na hindi natin makita yung mga magandang ginagawa ni Lord dahil sa mga pangit na nangyayari. So, ang kaaway po actually hindi tumitigil. Kung ikaw ay naririto, sa mga first time po nating kasama, hindi mo pa ito narinig before, may laban na nangyayari. Sabi mo sa katabi mo, may laban. Ibig sabihin po, tayo po habang nasa mundo, hindi lamang po literal na laban. Of course, may mga laban na literal sa Israel, may mga digmaan sa Middle East, sa Ukraine, sa Russia. Pero alam niyo po ba, mas totoo yung laban na nangyayari sa spiritual. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na makakita ng literal na barilan. Meron, taas nga po ang kamay na nakaranas, makakita ng literal na barilan. Yeah, meron na pong ilan dito. So ako po, naka-experience na ako noon kasi nakita ko po nung elementary, siguro mga ilang beses yun, favorite po dyan sa harapan ng school, may mga nagbabarilan. Merong isang ama ng classmate ko, binaril, kita ko po talaga, harapan na tagas po yung dugo niya sa ulo. Meron po akong karanasan, grade 4, alam mo yung uso yung kuhanan ng mga bata, meron nga pong puting van na may dalang baril. Tapos, may mga ganong ganap. So, ilang beses po yun. Hindi po siya masayang pakiramdam, nakakakaba po talaga. Kung makakita po kayo ng literal na barilan, ang sama po sa pakiramdam. Alam niyo po ang totoo, sa spiritual, ang sabi po ng Bible, tuloy-tuloy po yung labanan. Hindi po sa labanan ng baril at ng mga weapons, labanan po siya na spiritual at tuloy-tuloy po ang atake ng kaaway. Nitong mga nakaraan po, ang nire-reveal po ng Lord sa akin po personally habang ako po ay nasa secret place, yung labanan na matindi na nangyayari po ngayon sa marami po mga Kristiyano ay family warfare. Sabihin nyo nga po, family warfare. Kasi galit na galit po ang kaaway sa iyong pamilya. So hindi ko po alam kung nakaranas po kayo ng attack in your family nitong mga nakaraan, whether yan po ay karamdaman, whether yan po ay kakulangan, alitan, away, hindi pagkakaunawaan, or simply mga maliliit na bagay na ang kaaway patuloy pong nais pabagsakin at wasakin ng iyong family. Alam niyo po, yan po ay senyales na ikaw ay ginigising ng Panginoon at nais kanyang itayo para sa iyong pamilya. Sabihin sa kata mo, gising. So pag-usapan po natin ngayong araw na ito, win the warfare over your family. So pagtagumpayan po natin ang warfare. Sabihin mo nga, warfare. Warfare over our family. Alam niyo po, nangyari po ito kay David nung panahon na siya ay naglilingkod kay Lord. Siya po ay kinailangang tumakbo para sa kanyang buhay. Sino po dito nakakilala kay King David? Taas ang kamay. Si Haring David, kilala po siya na tumalo kay Goliath. Yan. So sa mamagitan po ng bato. Ngayon, dumating po yung panahon na si David, dahil po sa kanyang katapangan sa paglaban niya sa mga Pilisteo, siya ay pinromote ng Panginoon. At dahil doon, nainggit po sa kanya si Saul, at hinanting niya si David at ninais niyang patayin. So literal po, ang sabi po ng
sa ancient time, pag nagdesisyon yung hari na ikaw ay papatayin, wala kang choice, kundi ikaw ay mamatay talaga. Kaya si David noon, tumakbo na siya para sa kanyang buhay kasi wala po nung DOJ, wala po nung barangay, wala po noong pulis na pwede siyang puntahan para ireklamo si Saul. Kaya dapat siyang tumakbo sa kanyang buhay. Ngayon, sa kanyang pagtakbo, naisipan niya, doon na nga lang ako sa mga Pilisteo, nagpa-under po siya kay Haring Akish. At sabi niya, sa kanya na lang muna ako, doon na lang muna ako para maprotektahan ako. So tumakbo po siya sa kanya, at dahil po doon, naglingkod si Haring David sa hari po na yon para habang siya umiiwas kay Saul, doon muna siya. Ngayon, ang nangyari po, after po noon, nung time po na aatakihin ni Haring Akish, si Haring Akish po, siya po ay under ng mga Pilisteo. So hari po siya ng Pilisteo, ibig sabihin, kalaban po talaga siya ng Israel. So dumating yung time, yung mga Philistines, inatake po nila ang Israel. Nung aatakihin nila ang Israel, kasama si David at yung 600 niyang mga tao. Imagine, lalabanan na ni David yung Israel. No? So during that time, hindi naman talaga niya gustong labanan ng Israel, pero kailangan niya lang sumama doon. Alam niyo po ang nangyari after nun? Mababasahin natin sa 1 Samuel. Sige po, if you have your Bible with you, para masundan natin yung storya. Unang Samuel, chapter 29. Ito po yung nangyari. 1 Samuel, chapter 29. Simulan po natin sa verse 6. Sabi po dito, nang magkagayoy, tinawag ni Akis si David at sinabi sa kanya, kung paanong buhay ang Panginoon, ikaw ay naging tapat at para sa akin ay matuwid lamang na ikaw ay makasama ko sa pagsalakay. Pero, sabi po dito, wala akong natagpuang kasamaan sa iyo mula sa araw ng iyong pagdating sa akin hanggang sa araw na ito. Gayon may hindi nalugod sa iyo ang mga Panginoon. Sabihin niyo nga po mga Panginoon. Hindi po ito yung Panginoon po mismo na Panginoong Diyos. Mga Panginoon, ibig sabihin mga Diyos po or mga leaders din po doon sa Philistines. At sabi po dito, kaya't bumalik ka na ngayon at umalis ka ng payapa upang huwag mong galitin ang mga Panginoon ng mga Pilisteo. So nung oras na po nasasama si David para atakihin ng Israel, sabi ni Akis sa kanya, huwag ka nang sumama. Out of nowhere, hindi na siya pinasama. Kung iisipin, di ba, parang, anong tingin mo sa akin? Tingin mo ba, tatraydorin kita? Tingin mo ba, kakampi ako sa mga Israelita? Hindi kita tatraydorin. Parang gano'n na lang yung gusto sabihin ni David. Pero sabi ni Akis, hindi, wag ka nang sumama. Umuwi ka na kasama ang iyong mga tao. So, win the warfare over your family. Alam niyo po yung nangyari nito, after pong umuwi ni David, doon po siya nagulat na yung pamilya po pala niya at pamilya ng mga tao niya ay ni-raid na ng mga Amalekita. Sinunog po yung buong kampo nila sa Siklag. Sa Siklag po sila tumutuloy nun. Pag uwi niya, imagine niyo po yung pakiramdam niyo, galing kang digmaan, tapos pagbalik mo, hindi po digmaan, sunog na yung kampo mo at wala na dun yung pamilya mo. Hindi niya alam kung ano nangyari, pinagpapatay ba yung family namin, sinalvage baga sila, o kung anong nangyari. Kaya iyak na iyak po yung 600 lalaki kasama po si David. Hagulhol po talaga sila kasi makikipaglaban kami, tapos ganito yung nangyari sa aking pamilya. At sinisisi po nila nun si David na ikaw may kasalanan, ganyan, ilabas mo ang aming family. Ganito yung gawin mo, ganyan. So, pinagsisisi po nila si David, pero ang ganda po ng ginawa ni David. Makikita po natin yan sa sumunod na chapter, sa chapter 30. Pero unang point po na gusto ko pong sabihin sa inyo ay para tayo po'y magtagumpay sa warfare natin sa ating family, una po, embrace God's detours. Sabihin nyo nga po, detours. Pag sinabi po natin detour, hindi ko alam kung nakakita na po kayo niyan sa mga driver, sa kalsada. Ano po yung detour? May ibang daraanan. So, kung dati ito pong kanto na ito pwedeng daanan, nakalagay po dyan, detour. Ibig sabihin, hindi po yan pwedeng daanan. Merong ibang daan na binubuksan para doon ka nadadaan. So, may ibang shortcut na daraanan. Alam niyo po ba na si Lord, mayroon din po siyang detour. Meron po ba dito nakaranas ka na ito yung plano ko, tapos biglang ganito yung nangyari? Alam niyo po yung tawag doon? Detour. Sabihin niyo ulit, detour.
Na meron kang ibang gustong gawin tapos iba yung nangyari. Alam niyo po, ganun ang nangyari kay David. Gusto niyang sumama sa Pilisteo para atakin ang Israel, pero si Lord may detour siya. Paano? Sa pamamagitan ng rejection ni Achis. So minsan po pala, yung rejection is God's protection. Yung tayo po ay na-reject, yung tayo po ay itinakwil ng tao, tayo po ay inayawan ng tao, redirection po, protection po yan ng Panginoon sa atin. Ang nangyari po kay David, kung hindi siya ni-reject ni Akish, ano mangyayari? Yung family nila, sigurado po ako, napahamak po ng buo lahat. Bakit? Kasi konting delay na lang yun. Sabi po dito sa chapter 29, si David at yung mga 600, 3 araw po silang naglakbay. Imagine nyo po kung na-delay pa sila ng ilang pang mga araw dahil sa pag-atake sa Israel. Ubus po talaga yung buo nilang sambahayan. Sabi dito, ninakaw din lahat ng kanilang mga ari-arian. Ano pong point? Madalas po, when we are serving the Lord, si Lord bibigyan niya tayo ng detour para ma-reset po tayo at makita po natin kung ano po talaga yung totoong nagmamatter. At hindi ko po alam kung napanood niyo yung video may isa pong reel na viral po sa Facebook. Isang lalaki nagdadrive ng mabilis tapos biglang may tagak na dumaan sa harapan niya. At pagdaan ng tagak, siya po napapreno bigla. At pagpreno niya, yun po pala siguro mga 100 meters na lang, ay bangin na, putol na yung kalsada. And sabi ng mga tao, niligtas ka ng Diyos, something like that. Bakit? Kasi sabi nila, walang tagak paggabi. Paggabi, tulog ang tagak. Pero bakit sa kalagitnaan ng gabi, biglang may lilipad na tagak para ikaw ay magpreno? Yun po pala, pinigilan siya para hindi siya magtumalon sa bangin. Alam niyo po, most of the time, may redirection po si Lord kasi alam ng Panginoon, may kapahamakan na paparating. And minsan, hindi mo gusto yung mga nangyayari. Minsan, ito yung plano ko, ba't hindi nasunod? Ito yung gusto ko, grabe, pinag-pray ko pa to, hiningi ko pa to. Pero bakit hindi nangyari? Ang tawag po dyan, detour. Sabihin mo nga, detour. Bakit? Kasi pinoprotectionan ka ni Lord. Kaya minsan may disappointments na nangyayari, may rejection, may mga bagay na hindi kagustuhan natin pero yun yung nagaganap. Kailangan po nating magtiwala kay Lord. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam ni Lord yung ginagawa niya. Sabihin mo nga sa sarili mo, alam ni Lord ang ginagawa niya. Kung kayo po hindi kumbinsido, buksan niyo po ang inyong mga Bible, sama-sama po nating basahin. Isaiah 55 verse 8. Isaiah 55 verse 8. I-receive po natin ito as if tayo po yung kinakausap ng Panginoon. Ako po'y naniniwala, napakaganda po nito na atin palaging itanim sa ating mga isipan. Isaiah 55 verse 8. Meron na po ba nakakita? Amen. Meron na. Sabi ng amen na nakakita na. Sabi po sa verse 8, sabi ni Lord, sapagkat ang aking mga pag-iisip, sino po dito marami kang pag-iisip? Sabi ni Lord, ang aking mga pag-iisip, actually sa English to, thoughts. Yan, mga kaisipan actually ito. Ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking pamamaraan higit na mataas kaysa sa inyong mga pamamaraan. At ang aking mga pag-iisip ay higit sa inyong pag-iisip. Sabi ni Lord, my thoughts are not your thoughts. So kung paano tayo mag-isip, hindi po ganoon mag-isip si Lord. Kaya minsan, grabe, nakapatas na lahat ng gusto nating mangyari. Lahat ng plan natin, lahat ng gusto nating gawin. Tapos biglang nakita mo, hindi natuloy. Hindi nangyari, pumalya. Alam niyo po kung bakit? Kasi sinasabi ni Lord sa'yo, anak, magtiwala ka. Ang pag-iisip mo, hindi ko pag-iisip. Ang pag-iisip ko, hindi mo pag-iisip. Tingin niyo po, kaninong pag-iisip ang higit? Kay Lord, hindi yung sa atin. Ngayon, basic po ito na katotohanan, pero kailangang ma-remind sa atin para anumang detour ang iyong pinagdadaanan ngayon, magtiwala ka. Sabihin mo sa sarili mo, magtiwala ka self. Yan. Bakit? Kasi alam ni Lord ang ginagawa niya. Kung ikaw nag-aalala ka, si Lord hindi siya nag-aalala. Never mo makikita sa Bible na ang Panginoon ay nag-alala. Meron po ba kayo nabasang ganon? Or Bible verse na nagsabi, ang Panginoon ay natakot ng matindi. Wala, kahit konting takot, hindi mo makikita na natakot si Lord.
Hindi mo makikita na ang Panginoon ay nangamba. Wala pong ganyang verses. Ngayon, assignment ko po sa inyo, hanapin niyo po yun, balikan niyo po ako pag meron. Baka po iba yung Bible ko. Pero, makikita po natin, hindi po natatakot si Lord, hindi po siya nangangamba, hindi po siya nag-aalala. Bakit? Kasi alam niya lahat ng bagay. So kung may warfare na nangyayari sa iyong pamilya, mayroong mga kinakaharap kang problema, karamdaman yan, hindi ko po alam. Pero kabi-kabila po yung narinig ko ng mga problema. May mga karamdaman, may mga hindi pagkakaunawaan, may mga kakulangan na pinagdadaanan ng mga pamilya. So kung pumunta ka sa lugar na ito, may warfare sa iyong family, I wanna tell you, alam yan ni Lord. At ang nais na magtiwala ka sa kalagitnaan ng mga yan. So embrace God's detour. Tuloy po natin ang pagbabasa sa 1 Samuel 30 verse 1 to 5. Kanina po, chapter 29 ang binasa natin. Ngayon naman sa pangalawang point po natin, tingnan po natin. 1 Samuel chapter 30, verse 1 to 5. So ganito po yung sunod na nangyari. Sabi po dito, di ba, pinauwi si David ni Haring Akis. Pag uwi nila, nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Siklag, yun po yung kampo nila, ng ikatlong araw, ibig sabihin 3 days po sila nagbiyahe, ang mga Amalekita ay sumalakay sa Negev at sa Siklag. Nagapi nila ang Siklag at sinunog ito ng apoy. Verse 2, dinala nila ang bihag, ang mga babae at ang lahat ng naroroon, ang hamak at ang dakila. Hindi nila pinatay ang sinuman, kundi kanilang dinala at nagpatuloy ng kanilang lakad. Sabi po sa verse 3, nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa bayan, natagpuan nila itong sunog ng apoy at ang kanilang mga asawa, kanilang mga anak na lalaki at babae ay dinalang bihag. Kaya't si David at ang mga taong kasama niya ay sumigaw at umiyak hanggang sila'y maubusan ng lakas sa pag-iyak. Kayo po ba ay nakaranas na ng ganoong klaseng pag-iyak? Yung pag-iyak na halit po talaga ang lalamunan, yung pag-iyak na hindi ko alam kung naalala mo yung umiiyak ka nung bata pag matindi ang pag-iyak mo, di ba? Yung gusto mo nang tumigil, hindi talaga tumitigil, may gumaganon, buwebelo. Hindi ko po alam yung itsura nila dito, pero pag sinabi ng Bible na umiyak sila hanggang wala na silang lakas, matagal po silang umiyak talaga, humagulhol ng napakatagal. Bakit? Kasi parang iniisip nila, pinagluluksan na nila yung family nila. Kasi baka patay na yung mga yon sa mga oras na ito. Imagine nyo po yung kabigatan na mayroon sila. So, pangalawa po nating point para po magtagumpay tayo sa warfare po na pinagdadaanan natin, don't put your guards down. Don't put your guards down. Ibig sabihin po, hindi tayo pwedeng makampante. Sa oras na tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, hindi po natin pwedeng pawalain ang pagbabantay sa atin pong mga mahal sa buhay. Alam niyo po kung bakit? Kasi sila po ay main target. Culture po noon, nung mga ancient times, na kapag merong malakas na sundalo, ang tinatarget po nila ay yung pamilya ng sundalo na yon. Kasi alam po nila, kapag na-atake yung family ng sundalo na ito, babagsak, manghihina yung sundalo na yon kasi patay yung kanyang buong sambahayan. At ganoon din po actually ang technique ng kaaway. Kung ikaw hindi kanya kayang patigilin, alam ng kaaway ang kahinaan mo. Pamilya. Alam ng kaaway, pag kaya niyang atakihin ang mahal mo sa buhay, ikaw ay babagsak, ikaw ay kanyang mapapalugso. Kaya bilang tayo po yung mga nananampalataya sa Panginoon, hayaan na patuloy po nating bakuran ng atin po mga mahal sa buhay. Kasi yun po talaga yung attacks. Recently po, I had a dream na si Madge po ay nakagat ng ahas and pinukpo ko yung ahas na yun sa ulo, pinatay ko yung ahas na yun. May kamandag yung ahas na yun. And during that time, ang dinidil po ng Lord pa din, confirmation sa mga na-receive ko nung nakaraan. Warfare sa family, warfare sa marriage, warfare sa magnanay, magtatay, magkakapatid, magpipinsan man yan, magkakaano-ano man yan. Pero the devil has been attacking the families. Bakit? Kasi gigil na gigil po ang kaaway sa pamilya. Alam niyo po kung bakit? Kasi mababasa po natin sa Bible, pag ang Diyos kumilos pamilya. Nung si Noah niligtas ng Panginoon, si Noah lang po ba ang naligtas? Hindi.
ang iniligtas na yung asawa ni Noah, yung mga anak ni Noah, mga asawa ng anak ni Noah. Ibig sabihin po, buong pamilya po ito. Nung si Joshua po nagsabi siya na maglilingkod ako sa Panginoon, siya lang po ba ang naglingkod sa Panginoon? Hindi, sabi niya, ako at ang aking buong sambahayan. Nung naligtas ng Panginoon si Cornelius lang po ba ang naligtas? Hindi, niligtas ng Panginoon si Cornelius at ang buong sambahan ni Cornelius. Naalala niyo po si Pablo at Silas, nung panahong nasa kulungan sila at nakawala sila, nabuksan ang tanikala at ang mga pintuan ng kulungan ng mga rehas. Magpapakamatay na yung isang sundalo na magbantay. Sabi niya, huwag ka magpakamatay. Sabi ng sundalo, ano pong dapat kong gawin para maligtas? Ang sabi nila, Pablo, manampalataya ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Ibig sabihin, hindi lang ikaw, sa iyo sa kata mo, hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw ang plano ni Lord na iligtas. Hindi lang ikaw yung plano ni Lord na makakilala sa Kanya, lumapit sa Kanya. Ikaw at ang iyong buong sambahayan. Makikita po natin yan ulit-ulit. Si Zacchaeus, nung niligtas ng Panginoon, si Zacchaeus, sabi ng Panginoon, dumating na ang kaligtasan, hindi lang kay Zacchaeus, kundi sa buong sambahayan na ito, sa buong tahanang ito. Ang point, kaya galit na galit po ang kaaway sa families kasi alam ng kaaway ang potensyal ng mga pamilya kapag buong pamilya ang naglingkod sa Diyos. Kaya let's not put our guards down. Patuloy po nating ipaglaban ang ating family. Your family is a target and we need to fight for our families. We need to pray for them. We need to cover them in prayers kasi ang Diyos po, He is still in the business of saving families. No mga nakaraan, di ba, may nakikita po tayo mga pamilya na uma-attend, kasama nila yung family nila. Actually, even today, may mga bago po tayong family kasama. So, ang point, si Lord nasa business siya ng saving families. Kung ikaw naririto ka ngayon, hindi mo pa kasama ang iyong family, gusto kong sabihin sa'yo, plano yun ni Lord at kaya ng Panginoon. Sa iyo sa kata mo, kaya ni Lord. So, kahit ano pong attacks yan, actually, ang mangyayari po, the more we pray for our family, the more ng kaaway aatake dyan. Naalala ko po when I started praying for our family na ma-save, pinagpe-pray ko po ng Lord, makakilala ang mama at papa, makakilala ang aking mga kapatid, ang aking mga kamag-anak. Alam niyo po, doon nag-start yung pinakamatinding away ng mama at papa during that time. Na na-witness ko, na naglalagabungan at nagsisigawan sila sa room. Hindi ko alam kung tanda pa nila yon. Pero sabi ko, Lord, grabe kakapray ko lang kanina ng matindi, na ma-save yung family ko, makakilala sila sa inyo, tapos biglang ganun katindi yung battle bigla. And umiiyak ako nun kay Lord kasi, Lord, bakit kung kailan ko pinag-pray, lalong mukhang imposible? Alam niyo po, ganun po ang kasinungalingan ng kaaway. Kung ikaw, nagde-desire ka na maligtas ang iyong family, mag-expect ka na mas matindi yung mga warfare, pero kung bakit matindi yung warfare kasi confirmation niya na may ginagawa si Lord. Kasi galit na galit ang kaaway, hindi niya kayang pigilan si Lord. Tingin niyo po ba kayang gapusin ng kaaway ang Diyos mo? Hindi niya kayang pigilan kahit anong gapos ng kaaway, walang uubrang gapos. Kaya hindi kayang pigilan ng kaaway si Lord na sumagot sa prayer mo. Ang gagawin niya, pipigilan kanyang manalangin para hindi tugunin ni Lord yung prayer mo. Kaya wag kang basta bibigay, wag kang titigil, wag kang susuko in praying for your family kasi may ginagawa si Lord. Sabi mo sa kata mo, may ginagawa si Lord. Yung warfare po, yung matinding pagpipigil ay senyales na may pinipigilan. Yung matinding paglaban ay senyales na may nilalabanan ang kaaway. Kaya wag po tayong titigil sa paglaban sa paraan po na itinuro sa atin ng Panginoon. We need to pray over them. We need to mention them in our prayers. Kahit nga po nung safe space, iyakan po talaga yung mga estudyante. Bakit most of them, ang pinagdadaanan po ay family problems. Some of them, inopen up na galing sila sa broken family. Actually, marami, hindi lang some. Broken family, mga warfare po talaga, matitinding pinagdadaanan na sobrang mga personal na kanila pong inopen up. Kasi yun po talaga ang pambubugbog ng kaaway ngayon. Nagsisimula siya sa family. Kung kita natin, korupsyon nangyayari sa government. Actually, ang unang korupsyon nangyayari sa pamilya, sa bahay. Unang bribery, unang
unang mga pangungurakot, nangyayari po yan sa family. So ang point, ang warfare talaga, hindi yung nakikita natin sa paligid na grabe may bagyo, grabe may lindol, grabe may digmaan, grabe binaril si ganito, si ganyan. Hindi po, ang matinding warfare nagsisimula po sa family. Kaya we need to stand our ground. Alam po ng kaaway ang bunga ng isang pamilyang naglilingkod sa Panginoon. Alam ng kaaway na grabe po yung pwedeng maabot. Naalala niyo po si Timoteo, nagsimula po yun sa kanyang lola. Dumaloy po sa kanyang nanay at dahil po doon, pinanganak po ang isang Timoteo na lumaki ayon sa aral ng Panginoon. At si Timothy po, naging powerful po siya sa kingdom ni Lord nung tinatayo po yung early church. So makita po natin si Pedro at si Andrew, magkapatid din po yon. Si James at saka si John, kung hindi nyo po alam, magkapatid din po yon. Si Maria, si Martha, si Lazarus, magkakapatid din po yon. Kung titingnan nyo po ang Bible, yun po ang design ni Lord. He is really saving families kasi alam po ng Panginoon, powerful kapag ka ang pamilya ay sama-samang naglilingkod sa Panginoon. So if you are praying for your families to be saved, dumating yung time, katabi mo din ang iyong pamilya, alam niyo po, kaya yan ni Lord. Sabi mo sa kanila mo, kaya yan ni Lord. And grabe po yung gagawin ni Lord. Meron po akong narinig na testimony dito ng ilang leaders, nagsisimula silang mag-preach sa kanilang family. Ako po yung naniniwala, yun po talaga yung design ni Lord, na tayo po ay kumilos para po sa atin po mga mahal sa buhay. Bakit? Kasi papalapit ang wakas and God wants to use you and not just you but your family para sa kanyang kaharian. So we need to pray for them, cover them with the blood of Jesus. I-mention po natin sila sa prayers. Hindi ko po alam kung ikaw baga ay nananalangin pa para sa iyong pamilya. Na i-mention mo pa ba sila sa prayer katulad nung start? Ikaw ba, naiisa-isa mo pa ba sila? Alam niyo po, ito po'y paggising sa atin ni Lord. Kung may warfare na nangyayari sa iyong pamilya, ginigising ka ng Panginoon na lumaban ka ulit ng tama. Lumaban po tayo sa panalangin. I-cover natin sila sa panalangin, isa-isahin. Dahil ang totoo po, tayo po yung mangunguna. Kung ikaw nandyan ka nakaupo, ikaw yung tinatawag ni Lord para sa iyong pamilya. Hindi ka pwedeng tumingin na, ba't yung mga nasa bahay, bakit di silang tawagin ni Lord? Bakit ako? Ayaw ko. Diba? Hindi natin pwede silang ituro na sila na lang ang i-raise up the Lord. Hindi, kaya nga ikaw yung nauna. Kasi ikaw yung gustong gamitin. Sabi mo sa atin mo, umuo ka lang. Umuo ka lang kay Lord. Handa kang gamitin, Lord. Imagine nyo po, some of us narito, kasama po ang aking family, hindi na po tayo nag-iisa. Meron na tayong mga kasama. What if magtulong-tulong tayong mag-pray for them? What if magtulong-tulong tayong mangulit sa kanila? No, so ano po kaya ang pwedeng mangyari sa ating mga sambahayan? Ako po'y naniniwala pag tayo nagtulong-tulong, there's power in that. Sa mga magulang na narito, ikaw po ay magulang, hindi aksidente na ikaw yung magulang at anak mo yung mga anak mo. Kasi hindi po yan disenyo na yung mga anak yung maghahari sa iyong pamilya. So sa mga magulang na narito, hanggat ang mga anak mo ay nasa iyong poder, may karapatan ka na hilahin po sila sa presensya ng Diyos. Ayaw nga sumama. Hindi, hanggat anak yan, kaya mo yang isama. Bakit pag baon, di ba, ikaw yung nasusunod? Bakit pag kay Lord, sila na yung masusunod kasi ayaw nila? Mga nanay, especially yung mga anak niyo po, nasa mus na edad hanggang sa teens, kaya yan na ikaw ay masunod sa pananampalataya nila. Kaya mo silang hilahin kay Lord. I-lead mo sila sa prayer, sa Bible study, manalangin kayo together. Alam niyo po, may kaya kang gawin bilang magulang para yung iyong mga anak ay hindi mapariwara. And I'm saying this, especially kung meron po kayong mga musmos na anak, wala yan, susunod lang sila, gagaya lang sila sa pinapakita mo sa kanila. Kaya kahit yung mga yan, magtatakbo sa church, kahit yung mga yan, mag-ingay po dito, wala pong problema dyan. Hanggat sa makita po nila yung paglakad po natin sa Panginoon, kung paano sambahin ang Panginoon, kung paano paglingkuran ng Panginoon. May kakayanan ka na i-mold sila. Kasi yung unang discipleship po, hindi naman nangyayari sa church. Nangyayari po yan sa bahay. Ang unang church po ng mga bata, hindi po revival hub. Ang unang church po nila, yung nasa bahay ninyo. Kasi sa Bible po, yung church naman, bahay-bahay siya, hindi po yung ganito, na sama-sama po tayo sa building na ito. So, ang point, yun po yung unang nilang moldehan. Kaya hindi natin pwedeng sisihin, ay ganun kasi ang church, kaya nagkagarni ang aking anak. Mga magulang, hindi po natin pwedeng sisihin ang church. Dahil tayo po ang unang discipler ng ating mga anak. So yung mga anak po natin sa mga magulang na narito, some of you, yung anak niyo po i-plug in sa discipleship, hindi po assignment ng
leader nila, ang una nilang discipleship, kundi tayong mga magulang nila. No, supplement lang po yung church, supplement po yung discipler nila, katuwang po natin. Pero hindi natin pwedeng iasa na silang magmomolde sa ating mga anak. Tayo po yon na mga magulang. Kaya, again, tayo po ay gumising sa atin pong mga pagkakatulog. Tinatawag po ulit tayo ni Lord na tayo po ay manalangin para sa ating mga sambahayan at ating mga pamilya. So tuloy po natin ang pagbabasa. Again, una po nating point ay embrace God's detours. Pangalawa, don't put your guards down. Pangatlo po natin, tuloy po natin ang pagbabasa sa verse 6 ng 1 Samuel. Lubhang naguluhan. Sabihin mo nga, lubhang naguluhan. Magsabi ng amen na nakaranas na nun. Amen. Lubhang naguluhan si David. Dumadaan po tayo talaga sa mga moments na yan. Sapagkat pinag-usapan ng mga tao na batuhin siya. Imagine nyo po si David na nireject ni Akish. Tapos pag uwi niya, wala na ang kanyang buong sambahayan. Tapos after pa ang nangyari, nagkaisa ang mga tao na batuhin si David. Kita niyo po kung anong pakiramdam ni David nung oras na yon. Ang sabi po dito, ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Ang ganda po, nung oras na si David po ay gulong-gulo, hirap na hirap. Ang sabi po dito, something that we can learn para magtagumpay sa warfare ng ating family. Pangatlo po nating point, strengthen yourself in the Lord. Palakasin mo ang iyong sarili sa Panginoon. Bakit? Kasi kapag mahina ka, tatandaan niyo po ito, hindi mo kayang maipaglaban ang iyong pamilya. You need to regain strength. Noong mga nakaraan po, meron po kaming kaibigan na dumaan sa matinding warfare ng kanya pong family. At dahil doon, sabi niya, ang pinakamahaba niya lang tulog ay 4 na oras. Most of the time, 2 hours lang, 3 hours. Dahil po sa warfare. For many months na. So kung ikaw nakakaranas ka ng ganoon, alam niyo po, ito ay paggising din sa iyo ng Panginoon. Alam niyo po, nung makita namin siya, one thing na alam po namin, ang kailangan niya ay pahinga. Kaya sinama po namin siya at nagbayad kami ng place for that person para siya ay makapahinga. And nung namahinga po siya, alam niyo po, for the first time for many months, nakatulog po siya ng 13 hours straight. Sabi niya, akala daw niya, madaling araw pa lang, pagtingin niya, tanghali na, alauna na ng hapon. Bakit? Kasi sobrang bitin po yung mga tulog niya dahil sa warfare na kanyang pinagdadaanan. And we knew instantly nung nakita po namin siya, ang kailangan nito ay pahinga. Kasi hindi siya makakalaban sa mga battles pa na paparating kung hindi siya nakapahinga. Alam niyo po si David, nung oras na gulong-gulo siya, hirap na hirap siya, ang ginawa niya, pinalakas niya ang kanyang sarili sa Panginoon. At kung ikaw, dahil sa warfare, wala ka ding maayos sa pahinga, mahirap pong palakasin ang sarili sa Panginoon. Kasi kapag nananalangin ka, hindi mo makakausap si Lord ng buo. Bakit? Kasi tutulugan mo lang si Lord. Kung walang strength yung iyong physical body, mahirap pong managumpay sa battle na spiritual. Bakit? Ang hirap pong mag-pray. Ang hirap intindihin ng Word of God pag inaantok. Amen. Amen. Alam niyo po yan. Wala talagang pumapasok. Kahit worship, parang pag nag-worship ka, gusto mo sanang i-worship si Lord, ikaw na yung nakatulog habang nag-worship ka. Bakit? Kasi mahina nga po yung physical body. Naalala niyo po si Elijah nung tumakbo siya kay Jezebel. Nung umakyat po siya ng bundok, ang nangyari, pagdating ng angel, hindi niya sinabi, anong ginagawa mo dyan? Tumayo ka, bumangon ka ulit. Hindi po. Ang ginawa ng angel, dinalhan po siya ng pagkaing napakasarap. Alam niyo po kung bakit sure ako na napakasarap noon? Made in heaven po yung pagkain na yon. Wow, ang sarap. Binigay po kay Elijah tapos pinatulog po si Elijah. After nun, gumising na naman, pinakain na naman. Bakit? Kasi alam po ng Panginoon na kapag tayo naguguluhan, mahina ang ating katawan, wala tayong maayos sa pahinga, kailangan mong i-prioritize yan. Para paggising mo, inaanto ka, nag-pray ka, nakatulog ka, okay lang yun. Itulog mo, magpahinga ka ng maayos, paggising mo, mag-pray ka ulit. Strengthen yourself in the Lord. Bakit? Kasi mahirap pong magtagumpay sa warfare ng family kapag ka hindi po maayos ang iyong katawan, ang iyong physical. Wala kang maayos sa pahinga, hindi ka malakas sa Panginoon. Bakit? Kasi sa halip na ang makita mo ay yung demonyo na nang aaway sa pamilya mo, ang nakita mo yung pamilya yung demonyo.
So most of the time po, ganun yung nakikita natin. Yung asawa ko na ito lagi na akong inaaway. Yung mga ano kong mga are, lagi na nagkagarne. Yung aking mga kapatid na ito, lagi yung nalalayo sa Panginoon. Sinisisi po natin yung tao pagka ganun. So strengthen yourself in the Lord. Bakit si David during that time, gulong-gulo siya, mukhang wala na. Ilagay niyo po ang inyong sarili kay Haring David. Parang pinatay na yung family, parang feeling mo ganun. Salvage na yung buong family, ninakaw lahat, sinunog yung buong mong sambahayan. Pinapapatay ka pa ni Haring Saul. Imagine nyo po yung kabigatan na lumulukob kay David. Yung sinabi dito na naguluhan, sobrang tindi po talaga nun. Pero during this time, makikita natin yung susi. Strengthen yourself in the Lord. Bakit? Kasi pag malakas ka sa Panginoon, makikita mo yung mga dapat mong gawin. Bibigay sa'yo ni Lord yung strategy. Kung babasahin po natin yung sumunod, sabi po dito, verse 7, at sumangguni si David sa Panginoon. Nung pinalakas na niya ang kanyang sarili, kinausap na niya si Lord. Ang kagandahan po dito, sumagot si Lord sa kanya. Sabi ni David, hahabulin ko ba ang pangkat na ito? Aabutan ko kaya sila? Lord, habulin pa ba namin sila? May sense pa ba yun? Kakayanin ba namin sila? Abutin ba namin sila? Sumagot po ang Panginoon sa kanya at sinagot siya ng Panginoon, habulin mo sapagkat tiyak na aabutan mo at tiyak na maililigtas mo. Ano pong mararamdaman nyo pag sinabi ito sa'yo ni Lord? Di ba parang, wow, thank you Lord kasi may pag-asa pala. Alam niyo po, kahit pa anong nangyayari na yan sa paligid, pag sinabi ng Panginoon, iba po talaga ang effect nun sa'yo. Kaya mahalaga po, tulad ni David, tayo po ay makinig sa Panginoon. Hanapin po natin yung sinasabi niya. Pag hindi mo marinig si Lord, baka mahina ka pa, palakas ka pa kay Lord. Palakas ka pa sa presence niya. Paano po yan mangyayari? Susi po na ginagawa natin bilang mga Kristiyano, worship. Lumalakas po tayo. Sino po dito naranasan mo ng lumakas sa pagsamba sa Panginoon? Amen. So hindi ko po kayo kailangan kumbinsin, may mga sarili kayong experience. Nung nakaraan nga po, yung katrabaho ko po sakay namin sa kotse, habang nagpe-play po yung worship, sabi niya, hindi ba kayo inaantok sa worship? Sabi niya, kasi nagpe-play po yung worship. And then, after po a few moments, dinugsungan niya. Kasi ako ako'y natatakot, nag-aalala, sabi niya, nagpe-play lang daw siya ng worship, kumakalma siya. Kasi sabi niya, yung worship nakakakalma. Yung workmate ko po na yun, hindi pa nakakasama natin sa church or sa paglilingkod kay Lord, pero nararanasan niya po personally na iba yung effect ng worship. Nakakakalma po talaga siya. So bilang tayo po yung mga Kristiyano, pwede nyo pong gawin yon kapag naguguluhan, nahihirapan, dwell in the presence of God, play ng worship song, sumamba ka ng sumamba, hindi mo pa feel mag-pray, mag-worship ka maghapon. Ewan ko na lang kung hindi mo ma-feel mag-pray. Most of the time po, bubukal po talaga yung panalangin kapag tayo ay nag-worship. Another thing, word. Lumalakas po tayo sa presensya ng Panginoon kapag meron po tayong salita. Ibig sabihin, yung mga Bible po natin, basahin po natin yan. Bakit? Kasi when we spend time in the Word, we become strong. Bakit? Kasi nakaka-receive po tayo ng pangungusap kay Lord. So wag po natin gawing religious na babasahin lang natin ang Word para masabing nag-Word ako ngayon. Hindi po. Gayanin po natin si David. Wag kang titigil hanggat hindi mo naririnig ang sinasabi ni Lord. Kasi alam niyo po ang totoo, kahit po mabasa mo ang buong Genesis, for example, isang buong book, pero wala kang na-receive na pangungusap kay Lord, walang kwenta po yan kumpara sa isang verse lang yung nabasa mo, tapos biglang antindi ng pangungusap ni Lord. Alam niyo po yung kailangan natin, rema. Sabihin mo nga, rema. Alam niyo po yung rema, ibig sabihin po nun, spoken word ni Lord. Meron pong written word, yan yung Bible, ang tawag po dyan, logos. Sabihin mo nga, logos. Ibig sabihin po niyan, written word. Pero ang gusto ni Lord, yung written word maging rema. Ibig sabihin, mula sa logos maging rema, mula sa sinulat, naging sinabi. Ibig sabihin po, ang sabi ng Bible, ang tao ay nabubuhay hindi sa tinapay lamang, kundi sa salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sa salita na nakasulat, kundi sa salitang namutawi sa bibig. Ano po ang point? Mula sa nakasulat yung salita sa Bible, ang kailangan po nating gawin, dumating tayo sa point na naririnig natin yung Bible. Hindi lang audio Bible, kundi pag binasa natin ito, ramdam mo nagsasalita talaga ang Panginoon sa'yo. Nakaranas po ba kayo nun minsan? Pagbasa mo ng Word of God, iba yung tama. Biglang
nabasa mo naman na yung dati, narinig mo na yung dati, pero nung narinig mo at nabasa mo during that time, iba yung tama. Alam niyo po yung tawag doon, rema. Kasi mula sa nakasulat, mula sa written word, naging salita siya na sinasabi mismo sa'yo ng Panginoon. Si David po, kaya niya nalaman ang dapat niyang gawin, nakinig siya sa sinasabi ni Lord. Pinalakas niya ang sarili niya sa Panginoon. And last thing sa pagpapalakas sa Panginoon, we need to engage in warfare. Sabihin mo nga, warfare. Ibig sabihin po, we need to be praying. Another weapon po natin, praying in the Spirit. Tayo po nananalangin sa Espiritu. So, kung sa mga bago po nating kasama, kung meron kang katabi dyan, maririnig mo mamaya, or kanina, naririnig mo na may ibang sinasabi, tawag po doon, praying in the Spirit, nananalangin tayo in tongues. Yung Espiritu natin na nagpe-pray, kaya hindi siya nauunawaan ng tao. Ang point, God has given us that weapon para palakasin po ang ating mga sarili. Ang sabi ng Bible, he who prays in the Spirit edifies himself. So kung ikaw may warfare kang pinagdadaanan sa iyong pamilya, meron kang warfare na pinagdadaanan sa personal mong life, strengthen yourself in the Lord. Ulitin nga po natin, strengthen yourself in the Lord. Palakasin mo ang iyong sarili sa Panginoon. So last na po ito, pang last point po natin, tayo po yung mananalangin after this. Para po magtagumpay tayo sa warfare natin sa ating mga pamilya, step into breakthrough after the breaking. So lakaran po natin ang katagumpayan pagkatapos ng pambabasag ng Panginoon. Alam niyo po, most of the time, hinahayaan ng Panginoon na dumaan tayo sa mga mahirap na pagsubok, mga hirap na warfare, para tayo ay kanyang basagin. Bakit? Kasi may breakthrough na paparating after ng pambabasag ng Panginoon. Ngayon, ang kailangan lang nating gawin, i-embrace po natin yung panahon na tayo binabasag ni Lord kasi may nais siyang sabihin sa atin. May nais siyang ituro sa atin. Kasi pag tayo'y okay, di ba, madalas pag okay po tayo, nalilimutan natin si Lord. Hindi ko na po kayo idadamay, ako na lang. So kung hindi ka aminado, bahala ka. Pero madalas po tayo mga tao, pag masaya tayo, madalas nalilimutan natin si Lord. Pero pansinin niyo po, pag hindi ka na okay, iba yung luha mo, kada patak may sinasabi kay Lord. Iba yung kada lapit mo kay Lord, katahimikan pa lang may prayer ka na. Kada lakad mo, kinakausap mo ang Panginoon. Bakit? Kasi basag ka eh. Kaya most of the time, dinadala tayo ng Panginoon sa panahon na basag tayo para maging totoo yung pagtawag mo sa Kanya. Maging totoo yung paglapit mong muli sa Kanya, yung pamamagitan mo. Kasi iba yung iyak mo pag basag ka. Iba yung prayer mo pag basag ka. Kaya ang nais ni Lord, bago tayo niya dalhin sa katagumpayan, basagin niya muna tayo para alam mo, kapag nagtagumpay ka na, alam mo, hindi ikaw ang nagtagumpay para sa sarili mo. Si Lord ang naging dahilan para magtagumpay ka. Hindi ka makakapagmalaki kasi alam mo, grabe nga, munti ka na nga, Lord. Munti ka na nila akong batuhin. Munti ka na nila akong patayin. Munti ka na din akong sumuko noon. Di ba kung si David, yung huhugot nito, Lord, munti ka na. Pero buti na lang, lumakas si David sa presensya ng Panginoon. Dahil po doon, kung babasahin niyo po yung kadugsong niyan, assignment ko na po yun sa inyo, ang ganda po nang nangyari kasi after po niyan, si Haring Saul, inatake po ng mga Pilisteo, inatake po siya, pinagpapatay po silang lahat. At dahil po doon, naging step po yun para si Haring David ay maging hari. So, ang nangyari, along the way, kung makikita nyo po dyan, si Haring David, sabi ng Panginoon sa kanya, sige, habulin mo, aabutan mo ang mga yon. Makikita mo sila, maililigtas mo ang iyong pamilya. Alam niyo po yung nangyari after nito? Along the way, meron po silang tinulungang isang tao. Yung tao po pala na yun, na pinakain nila, alam kung nasa saan yung mga pamilya niya. So in short, si Lord din po ang nagpadala ng divine connection para matagpuan ni David, saan ba ang kuta ng mga yan? Saan ba namin makikita yung aming sambahayan? Nagbigay si Lord ng paraan para maligtas pa yung buong sambahayan. Ano pong point? Pag ikaw nagpalakas ka sa presensya ng Panginoon, si Lord din po ang bahala sa divine connection. May mga divine helper, may mga ipapadalang tao ang Panginoon para ikaw ay tulungan, para yung pamilya mo ay mailaban mo sa Panginoon. So we need to war for them and step into the breakthrough. After ng breaking, tayo ulit, bangon ulit, pinalakas ka ng Panginoon, bangon ulit at laban ulit para sa iyong sambahayan. Bakit? Kasi may breakthrough na nag-aabang. Sino po dito excited ka sa breakthrough ni Lord? Amen.
may paparating po kaya gigil na gigil ang kaaway. May gagawin ang Panginoon. Pero ang kailangan po nating gawin, pag pinalakas ka na ni Lord, bangon ulit, tayo ulit, step ulit. Bakit? Kasi andyan na yun, nasa harap na. Unti na lang, kaya ayaw ng kaaway na mag-step ka into that. No? Kaya ang gusto po ni Lord, step into it. Ang pagbabasag po ni Lord, madali po ba? Mahirap? Mahirap. Kung nakaranas ka na mag-general cleaning, di ba? Pag nag-general cleaning ka, parang sa mga unang oras ng paglilinis mo, isusumpa mo na lang kasi ba't lalong kumalat? Kung kailan naglilinis, ang kalat-kalat lalo. Bakit? Kasi nahalongkay lahat ng dumi, nahalongkay lahat ng mga bagay na dapat linisin. Pero after pong malinis yung mga kalat, anong nararamdaman mo? Fulfilling. Wow, ang saya. Kasi ang linis na. No? So mahirap, masakit yung pagbabasag ni Lord, pero after po niyaan, there's breakthrough. Nakwento ko po kahapon, yung na-realize ko po after nung lumabas po yung mga corruption sa government, di ba? So yung mga flood control project na nakinorab. Na-realize ko po, grabe pala yung pagkilos ni Lord, yung pagkakaunawa ni Lord na hindi natin pagkakaunawa. Kasi ang tagal po nating pinagpe-pray, Lord, expose po ang corruption sa government. Lord, expose po yung corrupt officials. Alisin niyo po sila kung hindi sila tutugon sa inyo. Makakilala po sila sa inyo. And yet, ang tugon ng Panginoon for few years, parang wala lang, parang ang tahimik lang. Tapos may mga dumating pang bagyo. We are praying, Lord, patahimikin niyo po ang bagyo, lusawin niyo po ito. Lord, yung low pressure area, hindi po matuloy. Ano nangyari? Sunod-sunod yung mga bagyo. Parang hindi tayo pinapakinggan ni Lord. Parang wala namang kwenta yung prayer at post pa ng mga tao, pray over the Philippines. Hindi matuloy yung mga bagyo. Ano nangyari? Nagbahaan. At alam niyo po yung nangyari after ng bahaan, nasira po yung mga tulay, mga flood control project. At yun po pala ang kaparaanan ng Panginoon. Bakit? Kasi yung bagyo'y gagamitin niya para i-expose ang korupsyon na nangyayari sa government. Makikita niyo po, my thoughts are not your thoughts, sabi ni Lord. Yung paraan ko, hindi mo kaparaanan, kaya magtiwala ka. Minsan pinagpe-pray natin, Lord, alisin mo yung problema na ito. Pero hindi mo alam yung problema pala na yun ang gagamitin ni Lord para ayusin yung mga dapat ayusin. I-expose yung mga dapat i-expose at ihanda ka sa breakthrough na paparating. Ako po'y naniniwala sa atin pong bansa, may ginagawa po ang Panginoon. Parte po yung mga paglilitis na yan ngayon sa ating government. Iba po ngayon tumayo ang mga Pinoy. Iba ngayon yung ingay. Iba ngayon yung gigil. Ako po'y naniniwala part yan ng answered prayer ni Lord. So sa personal life po natin, sa family natin, i-embrace po natin yung mga breaking. Hindi yan masaya, mahirap yan, masakit yan. Para kang tinuturo ka ng anesthesia, sabi nga ng Ate Ginaline kanina. Hindi siya madali, mahirap po siya. Mahirap siyang embrace. Pero after po ng breakthrough, para kang nanganganak din sa pinagdadaanan mo na yan ngayon. Iiri mo lang yan after lumabas ng baby, after lumabas ng breakthrough, malilimutan mo na lahat ng mga pinagdaanan mo. So whatever you're going through sa iyong family, warfare man po yan, one thing na hinihingi po sa atin ni Lord, ipalakasin natin ang ating sarili sa Kanya. And after po ng breaking, lakaran po natin yung breakthrough. Lumakad po tayo patungo sa breakthrough po na yun na inihahanda ni Lord. So, when you pray, hindi po siya instant. Makikita mo, matindi yung warfare, matindi yung pangongontra ng kaaway, matindi yung atake ng kaaway. Pero ang tawag po dyan, breaking para ma-expose at kaya may exposure para maayos po tayo ng Panginoon. May ihanda niya tayo sa mga paparating pa. So tayo po magsitayo ngayon pong oras na ito at tayo po ay